Okay, good morning. Ngayon ay September 16, mga 6:10 or 6:15 ng umaga. So nandito tayo sa location 2. And gusto lang pakita sa inyo yung mga umulan kagabi, yung mga bago dito. So unang-una ito yung 1x1 natin. So kung makikita nyo kung gaano siya kahaba kumpara dun sa 1.2, ayan o. Malaki yung difference, mga 4 inches yung difference nila or more pa. So, ito naman yung nabili kong bago. 'Di ba dati ito kiniklip natin. Kaso kasi nung tinanggal ko yung clip nung nakapesto dito na 1.2 square meter na taniman, medyo may punit. Ayun oh. Ayun oh, may punit oh, butas. Ito, clip lang to, clip. Binili ko to online. Parang kinalawang na kaagad ah. Ay hindi, galing para sa taas yung kalawang. Pero anyway, ito yung binili ko online na parang 15 pesos lang yata isa. Ayun o. And kung mapansin nyo, yung orientation niya, dati yung lower side nandun. Ngayon yung lower side nandito. Bakit? So in order ko kasing clip, 4, pero hindi dumating isa. Pero order ulit tayo ng mga 9 na peraso para sa 3 taniman muna. And ang idea niyan, katulad dun sa kabila, dapat meron din dito dulo-dulo. Tapos, kung mag-harvest ka, itatanggalin mo na lang yung pagkakaklip niya. Ayan o. Madali lang siya tanggalin. Ayan o. Oh, diba? Madali lang siya tanggalin. So, pag open na yan, mas madali ko na siyang i-harvest. Yun yung idea. So, binalik ko muna dun sa gawaan yung mga malalaki kasi i-redesign siguro natin yun. Posible. Pero so far, kung wala naman akong oras maggawa pa, kasi kaya ko pa, yung isa ko pang taniman na ganito, pwede ko pang iakit mamaya. Pero kasi kailangan ko na mag-transfer. Kailangan na natin mag-transfer, kulang na tayo sa oras. Pero kung mapansin nyo, ito yung September 5 natin na batch, itong 90 pieces dito. Pero ang natitira na lang ay 6. Yan, so marami-rami tayong nabenta. So dahil maulan, medyo, yan, problem natin sa fungus. Pero hindi naman ganun siya kalala. So ayan. So same yung height niyan, 0.7 tas 1 meter. Ang pinagkaiba na lang is yung lapad kasi ito 1 meter. Parang hindi lang naman saktong 1 meter 'to, mga 105 cm. Yan. So lagpas ng konti ng 1 meter kasi dito sa ano, ayan ito. 1 inch kasi ito, 1 inch dulo-dulo. Soon siguro pwede nating i-adjust yung pinaka-distance niya. Titingnan lang muna natin yung performance niya para i-adjust natin sa mga susunod na design. Kasi nga, kung ganyan, medyo kukulangin ako. Dapat kasi kasya dito is tatlong ganito. Pero nung sinukat ko nga, dahil nga dun sa sobrang 5 cm, so magiging 5 cm yan, 15 cm. Medyo malaki yon, 6 inches kasi yon. So, hindi siya kakasya dito na tatlong ganito. Pero ayusin naman natin yan. Sooner or later naman tatanggalin na natin to, tapos babaguhin natin ang design. And yun, baka ang gawin ko nga isang, kasi ano na to maayos na yung setup dito so baka pwedeng gawin ko nga isang panibagong taniman na lang, na dito lang, tapos itong mga tong modular natin ilalabas na natin. So hindi ko pa alam kung gagawin ko yun, kasi ngayon lang pumasok sa utak ko yung ganun diskarte. So itong 6, idadalhin na natin ito kay Kuya Jojo. At nag-start na ako mag-harvest dun sa batch natin ng September 12 dun sa kabila. Which alam niyo naman na hindi ganun kabilis tumubo. Kaya mas magandang medyo late natin siya na nakuha. Ganito na yung size niya. Ayan. Ayan. Ganyan na yung size niya. So kung mapansin nyo, mas buhaghag siya kaysa dito. Kasi nga yung intensity ng araw. And also, pakita ko rin sa inyo. Ay, yung nga pala, yung batch natin ng September 12, meron na agad akong 18 na dinispose. As in, dinispose na tinapon kasi mga root rot, yan, nabulok o kung naman. So, dito naman tayo sa kabila. Ito yung late na na-transfer ko, mga 18, 20 days yata old. And maraming problem sa kanya ngayon. Yung pinakadulo nga halos walang nabuhay. Natsyempohan niya kasi yung mabilis na shift ng init, ulan,
init, ulan, ayan. Palagay ko kaya ganun nagganyan ng problema. Pero titingnan ko pa, possible din kasi sa pagkakatimpla ko. Ang banggit ko sa inyo, yung pH daw natin is nasa 7. Gagawin ko na lang mga 6. Gagawin ko na lang 6 sa susunod na timpla natin. Pero in terms of nutrient solution, 90 ml yan ng case solution ang gamit natin dito sa mga batch natin ngayon. Kasi hindi ko pa naayos yung NutriHydro yung bagong binili ko. Pero yun. Tapos babalik ulit tayo ng master blend. Yan. So ngayon nag-explore pa tayo kung ano ba talagang gagana sa setup natin. And also ina-adjust natin kung paano natin mas madaling maayos itong or makapag-harvest during harvest time. Kasi nga yung bubong pinaka problema natin. Ayun, marami pa akong asikasuhin. So, quick video lang naman to. So, hopefully, ayan, ito, itatanggalin ko pa yung tubig nito. Tapos, lilinisin. Nalinis ko na yung, may 4 na akong styro box na pwedeng gawin. Yun nga pala, may bakante doon. So, pwedeng i-utilize ko doon. Kaso, alam naman natin yung pinakadulong part doon lagi akong maraming namamatayan. So, titingnan ko kung anong pwede kong gawin. Pero, ayan, kailangan ko na mag-transfer. It's either today or tomorrow. Yun na yung last na hirit. Ayan. So, ayan. So, update ko na lang kayo pag may bagong setup na dito. Pero, ayan open pa rin yan. Ganyan talaga. So, yung pinaka-net niya is yung net na nung malaking taniman natin dati. Okay. So, yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.